Sa bisa ng memorandum na ibinaba ng alkalde, nakapaloob dito ang relokasyon ng 33 business stalls mula sa lobby at harapang bahagi ng Maharlika Livelihood Center. Ayon sa memorandum, ang naturang paglilipat ay ayon na rin sa rekomendasyon ng Bureau of Fire Protection para masiguro ang kaligtasan di lamang ng mga vendors kundi pati na rin ng mga mamimili. Yung tatanggalin namin doon, yung mga unsafe na structures. Yun ang tatanggalin namin. And I don't have to sign it kasi kailangan tanggalin mo. At hindi namin i-demolish yung sariling government property yan eh. So, kailangan tanggalin lang natin. Dagdag pa ng Maharlika Transition Committee, kung tutuusin, dapat noong Oktubre pa isinagawa ang naturang relokasyon. Ngunit dahil sa papalapit na holiday season, minabuting ipagpaliban muna ito hanggang sa huling araw ng Desyembre. Supposedly, ito ay noon pang October. But sabi nga ng city through the mayor's office ay we give time na makapag-contact pa sila ng business dahil yung approaching ng Christmas season na magbebenta pa sila doon, and then after that, that's the time that the relocation will be effective. Kung ikukumpara sa orihinal na disenyo, mas masikip at puno na ng mga stalls ang lobby ng Maharlika. Kaya naman, nais ibalik ng lokal na pamahalaan ang dating luwang at aliwalas ng bahaging ito ng Maharlika Livelihood Center. Wala na yung dating lobby na maluwag where you can put plants, you can put benches for people to hang out also kung medyo mag-refresh sila or wala na, you cannot put anything there because everything has been occupied. Konti lang yung space doon para you can breathe. Dapat yun medyo maluwag siya. Kung tignan mo yung original na design of the Maharlika, wala talaga yung mga yun. Ang pagpapaganda ng nasabing establishmento ay alinsunod na rin sa utos ng Pangulong Marcos na ibalik sa orihinal na disenyo ang Maharlika Livelihood Center. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita.